Itong si Sara Duterte, hindi pinag-aaralan ng mga issue sa gobyerno. Gusto lang po niyan talaga maka-take over, makontrol ang budget. Napakalaking problema ang fanaticism. Na kahit anong gawin itong mga politiko na to, sinasamba pa rin mga politiko na ang intensyon ay manggulo, i-destabilize ang gobyerno. Pangulo ng Pilipinas. Philippine Province of China. Pinaganda ko ang Davao. Look at Davao now. Tayong lahat ay Pilipino. 非常出席习近平 Pilipino sa diwa. I already asked a person to take revenge. Shoot siya sa balde. So, kailangan particular ang description. Shoot siya sa balde. Ang usapan natin ngayon sa Pinas. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Shoot siya sa balde. Sa manlulupig, I'm from Ateneo Law. Shoot siya sa balde. hindi tayo pasisihin. Shoot siya sa balde. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan po natin ulit itong nangyayari ngayon na investigasyon tungkol dito sa mga anomalya na pagkalalaki ang nadidiskubre dito sa ating gobyerno ngayon. Iba't ibang klasing proyekto at iba't ibang klasing pagmamanipula ng ating mga politiko para makapangurakot. Pero alam nyo, mga kapatid, mga kababayan, ang pagsosolve ng problema dito sa ating gobyerno, sa mga korupsyon at iba't ibang klaseng pagnanakaw. Alam nyo, huwag tayong maniwala na lahat ng problema na to ay kayang gawa ng solusyon ng gobyerno. Hindi po lahat ng solusyon ay manggagaling sa gobyerno. Ibig sabihin, itong mga nangyayari ngayon ng investigasyon, mga pagdidemanda, pagpapakulong, yan po ay portion lang. Kapranggot pa lang po yan dito sa mga nakikita nating problema ng nakawan sa gobyerno. At again, uulitin ko, hindi po 100% ng solusyon para magawa ng paraan lahat yan ay manggagaling lahat sa gobyerno. Tayo pong taong bayan, malaki rin po ang magagawa natin para makatulong na magawa ng solusyon ang problema sa nakawan. Ibig sabihin po, itong nakawan sa gobyerno, kagagawan po ito ng mga kawatan ng mga magnanakaw na politiko. Pero sino po ba ang may kasalanan? Bakit itong mga politikong ito ay nandiyan sa pwesto? Diyan po pumapasok yung kasalanan ng mga mamamayang Pilipino. Dahil tayo po ang bumoboto sa kanila. Tayo po ang nagluluklok sa mga taong ito. Isipin nyo na lang, ilan dito ngayon sa ating mga kinakasuhan at ang iba nakakulong na. Ang ilan po dyan, makailang ulit ng kinakasuhan ng plunder. Makailang ulit na po. Pero ang mamamayang Pilipino, ibinoboto pa rin. Yun ang hindi ko maintindihan. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, mga kabayan, malaki po ang participation ng mamamayang Pilipino kung bakit merong nakawan. Kung bakit may mga magnanakaw sa gobyerno. Alam na po natin na ang mga politikong naandi dito na kinakasuhan na naman ngayon ay mga dati pang mga nakulong na at nakasuhan na. Bakit binoboto pa rin natin? Yan po ang kasalanan ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi po lahat ng solusyon ay manggagaling sa gobyerno. Huwag po tayong maniwala doon sa mga sumisigaw na pababain ang presidente dahil hindi niya kayang solusyonan ang problema. Kahit na po sino ang ilagay niyong presidente dyan, hindi po lahat masusolusyonan ang pagnanakaw.
kung hindi natin tutulungan. Mahaba pong usapin yan. Mahaba pong lakbayin yan. Hindi po agad-agad masosolve ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino yan. Mahaba pong usapin at napakahabang paglalakbay para umayos at tumino ang ating gobyerno. Pero hindi maaaring hindi tayo tutulong. Huwag po tayong maniniwala din doon sa sigaw ng sigaw na sinasabing bakit ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan si ganito, hindi nakakasuhan si ganon, yung pangako na ikukulong ay hindi pa rin nakakulong. Maaari pong may mga opisyal tayo na sobra excited, sobrang nabigla sa pagsasabi na sa mga buwan na ganito ay ipapakulong ko na si ganito. May mga malalaking politiko na makukulong. Pero iilan pa lang po sila. Ang katotohanan po niyan, napakabagal po talaga ng justice system sa atin. Kahit ako nagulat doon sa mga pagsasalita nila na sa mga susunod na linggo ay makukulong na ang mga malalaking pangalan. Na hanggang ngayon, inaantay pa natin. Na-excite lang po sila pero ang totoo hindi po ganun kabilis yan. Lalong-lalo na ang mga politikong involved sa korupsyon ay maraming pera. Kayang-kaya magbayad sa mga mamahaling abogado. At dito sa justice system natin, pag mahuhusay ang abogado mo, marami kang pambayad, kayang-kaya mong i-delay ang proseso. Yan po ang katotohanan. Kaya nakikiramay din ako doon sa mga opisyal ng gobyerno na nagsabi na sa mga susunod na linggo ay may mga malalaking pangalan. Sa Pasko ay may mga makukulong na hindi nangyari. Kaya disappointed tayo mga mamamayang Pilipino. Hindi po talaga ganun kabilis yan. Hindi po talaga. Kung tutuusin, isipin ninyo, yung mga kaso nitong si Napoles, ilang taon po yan bago na desisyonan. Ang ilan po sa mga kaso niyan, lately lang nagkaroon ng desisyon. Ganun po katagal ang proseso natin. Kaya wag po tayong mainip, wag po tayong sigaw ng sigaw, wag po tayong maniwala, lalong-lalo na doon sa mga politiko na ang intensyon ay manggulo, i-destabilize ang gobyerno, pababain ang presidente, para sila ang mag-take over. Ano ba ang naririnig niyo solusyon sa kanila? Wala rin naman. Kung sila ang upo, mas nakakatakot pa po. Gusto nilang mag-take over, pero wala silang solusyon na sinasabi. Again, uulitin ko, hindi po kaya ng gobyerno solusyonan lahat ng ito kung hindi ang mga mamamayang Pilipino ay tutulong. Kailangan po ang tulong natin ng gobyerno. Ang isa pong pinakamalaking problema ng mamamayang Pilipino ay ang pagiging panatiko. Ang nangyayari sa karamihan sa mga Pilipino, boto ng boto doon sa mga paborito nilang kandidato, kahit na nagnanakaw na, kahit walang performance, nauuto-uto lang sila during campaign period, naaabutan ng konti, pakanta-kanta, pasayaw-sayaw, nagpapatawa, nasisihan na tayo. Yan po ang kasalanan ng ilang mga mamamayang Pilipino na bumoboto sa mga taong ito. Tanggalin po natin ang pagiging panatiko. Didiretsuhin ko na po. Itong krimen na ginawa ni Duterte, ni Digong Duterte, ay wala pong kapatawaran. Libo-libo ang namatay at may mga kabataan, 3, 4, 5 years old. May mga estudyante na mga walang kinalaman sa drugs na namatay. Tinataniman ng ebidensya. May mga tama ng baril sa ulo, pero ang kanilang report, iba ang kinamatay. Wala pong kapatawaran yan. Pero, bakit marami sa mga mamamayang Pilipino na sobra-sobra ang pagsamba kay Digong Duterte? Hindi ko po maintindihan yan. Ito pong ginagawa namin dito sa social media, gusto nating umayos ang gobyerno. At hindi po masosolve yan kung ang pagiging panatiko natin ang pairali natin.
Huwag po natin pairalin yan at gusto nating ilagay ng ilagay itong si Sara Duterte dahil siya ay anak ni Digong Duterte. Nakitang-kita naman natin na isang tambak na rin ang kaso nitong si Sara Duterte. Yan po ang fanaticism, pagiging panatiko. Na kahit na ano ang ginawa ng mga taong ito, sige pa rin tayo. Yan po ang kasalanan natin. Hindi po ako nag-i-endorso ng kahit na sinong kandidato. Pero, pagdating po ng eleksyon, mamili tayo. Maglagay tayo ng iba't ibang partido, iba't ibang pangalan, mga bagong pangalan, hindi dahil sikat lang, hindi dahil artista lang, hindi dahil siya ay maka-Duterte. Maglagay po tayo ng mga kandidato, maglagay po tayo ng mga public servant na iba't ibang disiplin, iba't iba ang pinanggalingan ng industriya na makakatulong sa mamamayang Pilipino. Tanggalin na po natin ang pagiging panatiko. Isa pong napakalaking problema ang fanaticism. Na kahit anong gawin itong mga politiko na to, sinasamba pa rin natin. Kaya mali-mali po ang nailalagay natin diyan sa ating mga pwesto sa gobyerno. Hanggat ma-avoid natin, iwasan natin na may mga magkakapatid, mag-ina, mag-ama, magkakamag-anak sa mga pwesto. Magtatakipan po yan sa mga kasalanang gagawin. Hanggat maaari, huwag tayo maglalagay ng mga magkakamag-anak sa isang ahensya. Isa pa pong problema natin yan. Dahil lang sa name recall, kilala natin, sikat, ibinuboto natin. Isa pa pong malaking problema kung bakit ganito ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang mga politiko na nagpapakita rin ng fanaticism. Mga panatiko rin. Marami tayo ngayon yan. Mga panatiko kay Digong Duterte, mga panatiko kay Sara Duterte. Iba po ang kanilang motibo sa mamamayang Pilipino na mga panatiko. Itong mga panatikong politiko, halos lahat sila may sariling agenda. Hindi po totoo na mahal nila si Digong Duterte. Hindi po totoo na mahal nila si Sara Duterte. Kaya po sila nagpapakita ng pagiging panatiko dahil sila mismo ay maraming kaso na hinaharap at haharapin. Na ang tingin nila, ang magtotolerate niyan, itong si Sara Duterte, pag naging presidente, si Sara Duterte. Kaya hindi po masosolve ang ating problema kung ganito pa rin mga klaseng politiko ang maghahari dito sa ating gobyerno. Kaya sinasabi ko nga po, mga kapatid, mga kababayan, huwag nating iboto, unang-una, huwag tayong maging panatiko. At huwag din tayong boboto at huwag din nating iboboto ang mga politiko na nagpapakita ng fanaticism, ng pagiging panatiko kaila Digong Duterte at Sara Duterte sapagkat sila po ay hindi tunay na nagmamahal kaila Digong Duterte at Sara Duterte. Mahal nila ang kanilang sariling agenda. May sarili po silang motivation. Ang mga motivation nila, ang motivation po nila, yung kanilang malalaking kasong hinaharap. Na ang tingin nila, itong si Sara Duterte ay makakapagligtas sa kanila. Dahil si Sara Duterte, ito-tolerate. Gaya nung ama niya, nung nakaupong bilang presidente, tinolerate po ang karamihan sa mga miyembro ng gabinete sa kanilang mga ginagawang anomalya. Nasa tingin nila, ito rin po ang gagawin ni Sara Duterte pag nakaupo na bilang presidente. Hindi po nag-aaral itong si Sara Duterte. Hindi pinag-aaralan ng mga issue sa gobyerno. Gusto lang po niyan talaga maka-take over at magkaroon siya ng power para makontrol ang budget. Isipin nyo, nung tanungin tungkol sa Pax-Silica, hindi alam. Nagmukhang tanga. At alam nga natin, itong tatay niya ay santambak ang krimen na ginawa na ngayon ay hinaharap sa ICC. At itong si Sara Duterte, bukod sa impeachment case,
ay may demanda na diyan sa DOJ, doon sa mga krimen na kanyang ginawa. Kaya ulitin ko, mga kapatid, mga kababayan, malaki po ang contribution, malaki po ang participation natin kung gusto natin talagang masolve ang korupsyon dito sa ating gobyerno. Gawin po natin ang ating role na makatulong sa pagsosolve ng mga anomalya. Meron po tayong magagawa. Huwag iboto ang mga nagpapakita na panatiko sa mga Duterte. Huwag po tayong mga panatiko dito rin kay Digong Duterte at Sara Duterte na isang tambak na ang kaso. Paniwalaan po natin yan. Hindi po gawa-gawa yan. Totoong kaso yan. Balikan po natin itong mga ipinakitang ugali nitong si Digong Duterte at mga pananalita na hinangaan ng maraming Pilipino sa hindi maintindihang kadahilanan. Yung kanyang mga ipinakitang pananalita at ugali na pinalakpakan at hinangaan ng ilang mga kababayan natin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid? Stupido talaga itong po kung ganun. Ano kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial. I can make the confession now. Talagang niyayari ko. Patuloy yan kay kung hindi mo yan ngayon. At itong mga politiko, iisa-isahin natin ipakita dito kung bakit sila ay nanggigigil atat na mapaupo si Sara Duterte. Ito po ang kanilang mga haharapin at hinaharap na kaso. Pero bago po ang lahat, unahin natin itong kanilang reyna na kanilang hinahangaan at labis na ipinaglalaban para maging presidente ng ating bayan. Dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China. Xi Xiang, Zhuang Hu, Guo Jia, Zhu Xi, Xi Jinping. Gusto ko. Oh my God! And then, Sinabi ko sa kanya, kapag ako, mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romales. No joke. This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit gano'n ang ibigay? Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Congressman ako noon I abstained out of delicadeza because it's owned by my son. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani. Forthwith means within a reasonable time. It is elastic in nature. Kahit ho si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talaga squad. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. Kailangan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo. Kapag gusto nyo akong tumigil, papatigil nyo kapag ako nag-explain. Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, please subscribe. Please hit the notification bell at yung like button. Mag-comment po tayo. Pilitin nating masagot ang inyong mga komento. At paki-share na rin po
nang sa ganun maraming makaalam na tayong mga Pilipino ay pwedeng makatulong para masolusyonan ang korupsyon dito sa ating bansa. Maraming salamat po uli sa pagsama sa akin ngayon. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.